What's up guys? Nandito na naman ang marites ng social media. Meron na naman tayong pag-usapan guys regarding sa graduation day sa Antique. Okay. May isang principal. Ayan guys. Okay guys. Isang principal na nag-utos doon sa graduation day na itanggal ang kanilang mga tuga ng mga graduating student nila sa grade K-12 kasi hindi daw to mandato ng DepEd at may binigay na rules and regulation ng DepEd na hindi kailangang gumraduate ng bongga-bongga ang mga K-12. Simple lang, pero mayroon naman siyang opsyon na kung gusto ng mga magulang, estudyante na pagmitingan, ay pwede namang magtuga, wala namang problema. So sa naturang event guys, siyempre nagkaroon ng reaksyon ang mga tao dun sa paligid. At may isang teacher na nagbigay ng suporta doon sa event na yon na magtutuga ang estudyante. Kaya, ayan guys, yan yung teacher na yan, yung nakadilaw, at siya yung bida sa mata ng mga kabataan. Siyempre, pinagtanggol niya, pinaglaban niya ang toga na dapat isuot ng mga estudyante. Okay? So, dahil sa gesture ng teacher, nakita ng mga bata na paano niya ipinaglaban ang naturang event na magtuga ang mga estudyante sa graduation day nila. Ngayon, sa naturang reaction ng principal guys, ay maraming nadismaya. At sa katunayan, may isang estudyanteng ayan. Okay guys, narinig nyo? Minura niya ang principal. Okay. Graduating student, minura ang principal. Ganun katapang ang bata na yan. Anyway, ano bang masasabi natin guys? Ito ay opinion ko bilang marites ng social media. Okay, maraming nagagalit sa principal na bakit ganun. Na during the graduation day ay kanyang pinatupad yung gano'n na pinatanggal doon sa mismong rights ng graduation. So maraming nagsabi na napakalupit kasi itong principal na to ay galing sa ibang school yata at pinitista din yata ng mga estudyante kasi hindi ko na inalam kung ano yung issue doon, pero ibig sabihin may issue yung principal. So itong principal na to ay marami talagang nagalit sa kanya kasi ang sabi nga na iba, power tripping. Ano ba yung power tripping? Yung bang pinagdidiinan mo ang iyong kapangyarihan na kahit wala sa ayos ay yun na nga, nangahasil ka ng sitwasyon. Okay? So, maraming galit sa principal na yun guys kasi bakit hindi niya pinagbigyan ang tagal-tagal naming pinagtiisan na mag-aral tapos sa tuga lang ay iyong pang pinagkait sa magulang at sa mga estudyante. Tama nga naman. Tama naman din yung pinaglaban ng teacher ang pagtutuga ng mga estudyante kaya naging bida sa mata ng mga kabataan. Ngayon, may other story naman dyan guys. May other side of story. Okay? Ang alam ko, kasi ako, hindi naman ako teacher, pero isa rin akong officer sa trabaho ko, no? Bago natin isinagawa ang mga seremonyang ganun, may pagmi-meeting na ginagawa. Imposible na hindi alam ng principal ang mga aktibidades noong graduation day. Okay? Pinagmimitingan ang tawag dyan, truth channeling. Ano ba yung truth channeling sa mga taong hindi kuhan? Dapat alam ng pinakamababa hanggang sa pinakamataas ang activity na gagawin nyo. So, pinagmitingan yan. Okay? Ngayon, kung sa pinagmitingan ang pinag-usapan, nag-come up sila sa meeting nila guys sa faculty, sa magulang, faculty, magulang, at in-inform sa principal. At
napagmitingan ng magulang, faculty, na magtutuga at sinabi ng principal na hindi na kailangan ng tuga kasi iniiwasan natin na gumastos ang mga estudyante natin at gumastos ang mga magulang dahil yan ang utos ng DepEd. Okay. Kung hindi pumayag, doon ang pag-uusapan natin. Pero kung pumayag yung principal sa meeting, dapat naka-record yun. Pumayag ang principal sa meeting at bigla niyang binago doon sa mismong seremonya ng graduation, yun ang power tripping. Napag-usapan ng maayos Napag-usapan na ng maayos, tapos bigla mong babaguhin, inaprubahan mo yung programa ng graduation, tapos bigla mong babaguhin. Ma'am naman, sa principal to ma'am, napag-usapan napagmitingan ma'am na ganun ang mga takbo ng programa naaprubahan nyo Tapos, bigla nyong babaguhin on the day of celebration. Power tripping talaga yon, okay? Well, dito tayo sa other side. Kung napag-usapan ng faculty, ng parents, at napagsangayunan ng estudyante na magtutuga sila, at dinisagree ng principal, dinisagree niya, hindi pwede yan. Kailangan yung uniform nila at saka yung may sinasabi sila ng blue Hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta may sinasabi sila yung graduation. Kung sinabi ng principal na ganun lang ang isusuot ng mga estudyante, hindi niya inaprobahan. At pag-atin niya sa graduation, nagulat siya na bakit nakatuga ang mga bata. Ibig sabihin, dinisagree ng mga faculty ang kanyang mandato. Guys, hindi may-ari ng eskwelahan ang principal. Pero siya po yun, final words sa eskwelahan. Parang tatayan sa pamilya. Ang may boses sa pamilya, decision maker, ay yung tatay. Approval lang yung mga nanay. Pero may mga nanay na sila naman ang decision maker. Pero kadalasan, tatay ang decision maker. Kung dinis-approve ng principal, yung wag magtuga yung mga bata at ginawa pa rin ng mga faculty, naturalmente magre-react ako kung ako ang principal. Okay? Magre-react ako. At insubordination yon sa mga side ng faculty. Okay, dito na tayo Ngayon, doon sa teacher na nakadilaw, na nakipaglaban sa mga bata, kung hindi inaprubahan sa meeting hindi inaprubahan na huwag kayong magtuga at pinagpilitan pa rin, dinisagree nila yung decision ng principal. Supposed to be dapat, yung teacher na yun na nakadilaw, sa gesture niya na parang hindi niya ginalang ang principal, dapat may disciplinary action na gagawin ang DepEd sa kanya. Hindi magandang tingnan sa mga kabataan. At doon sa bata na nagmumura sa principal, hindi rin dapat napalagpasin ng ganun-ganun na lang ng principal. Pangit tingnan sa mga kabataan na ganun ang, kaya nga sabi ng principal, we don't like our learner to being bastos. Doon sa mga reaksyon ng mga kabataan doon, lalo na yung nagmumura, yun yung resulta ng pagtuturo ng mga teacher doon sa eskwelahan na yun. Hindi dapat gumanon ng pag-uugali ng bata ng ganun. Kahit papaano yun ay principal ng eskwelahan. Minura niya yung principal ng eskwelahan, ano pa kaya yung teacher na normal? Classmate niya normal. At pag napalagpas yun ng walang disciplinary action, baon-baon ng bata, principal nga, minura ko kayo pa? Ganun yon. Naintindihan natin guys, ang damdamin ng mga kabataan na dismaya sila. Pero hindi dapat ganun ang reaksyon ng kabataan na murahin mo yung principal. Hindi ko alam kung anong gustong ipahatid ng bata na yun. Nagpapasiklap siya sa magulang niya na matapang siya, sa mga classmate niya na sorry sa involved na estudyante Pero sa ganung attitude ng estudyante, yun yung resulta ng pagtuturo ng eskwelahan na yun. Dapat
Naglagay sila ng programa tulad dito sa may Caloocan, may isang teacher na bukang bibig ng mga kabataan, Sir Sukgang. Naintriga ako, sino ba yung Sir Sukgang na yun? Pati mga anak ko, Sir Sukgang. Nung minsang nag-violate yung anak ko, pinatawag ako. At nung nakadaupang palit ko si Sir Sukgang, nakita ko na siya pala yung disciplinary teacher. At nakita ko kung paano naging resulta sa mga estudyante. Anyway, other side of the story na lang yun. Kailangan mabigyan ng tamang aksyon ang ganong attitude ng estudyante. Hindi maganda. Supposed to be dapat yung ganong issue ay ipaubaya mo na lang sa teacher or parents. Ngayon, kung nag-power tripping yung principal, nag-power tripping siya, pwede naman nating daanin sa written, tinatawag na written contest or a complaint with perma sa mga estudyante at mga magulang na nag-power trip yung kanilang principal. Kasi bakit nag-power trip? Napag-usapan na napagmitingan na tugang isusuot tas bigla niyang baguhin. Pero kung napag-usapan na walang tuga na isusuot, walang kuwan at dinis-agree ng mga teacher at magulang, dapat managot ang mga teacher, faculty doon sa principal. Kasi ang principal, siya yung leader. Siya yung decision maker doon sa eskwelahan. Dapat igalang yun. Hindi pwedeng ibaliwalain yun. Kasi kung babaliwalain mo ang isang leadership, ano na mangyayari sa takbo ng isang organization kung ang leadership ay babaliwalain ng mga member na tulad ng mga faculty. Kasi ako, alam ko, ang mga faculty, kasi naging driver ako ng principal Naging driver ako ng principal, nakikita ko ang mga teacher kung paano gumalang sa principal. Grabing galang nila. Pero nagulat ako dyan sa school na yan, bakit gano'n na lang kuha nila sa principal? Parang wala silang, lalo na yung kulay dilaw na teacher. Anyway, hindi ko alam ang istorya doon, pero supposed to be dapat, deserve ng principal na bigyan siya ng galang. Kung meron siyang tinatawag na maling desisyon, power tripping ang tinatawag, idaanin nyo sa written complaint para hindi naman magkapahiyaan sa bandang dulo. Okay? Yun lang guys. Bye-bye!